Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Jun Ale. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating mahal Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay magkaisang manalangin upang tayo samahan at pagpalain nating buhay na Diyos. Dakila mapagpalang Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon, kami po ay narito muli lubusang pasalamat kasama aming mga kapatiran sa aming panambahan sa iyo umpisa pa kanina. Taglay na kalakasan yung pinagkaloob sa bawat sa amin na iparating mo kami upang kami magkakatipon, upang sambahin at luwalhatiin ka sa MCG Paul Solemn Song, sa mga patutuo na aming mga kapatiran yung pinagpala. O Diyos, maraming salamat sa pag-awitan ng choir sa yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Pagpadama yung matamis na presensya, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga pag-iingat lahat sa bahagi ng pagbibigay na yung banal na gawain, O Diyos. Patuloy mong pinagpala ang bawat sa amin at narito kami mag-aaral na yung banal na salita. Mahal na Panginoon, amin pong ibahagi ang lahat, aming bulay-bulayin, ang kabutihan mo sa aming buhay. Sa banal na salita, tulungan mo na bang lingkod, wala akong magagawa, O Diyos. Itanim mo sa aming puso't isipan ang aming mapakinggan ngayon na aming maunawaan, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangunang dalangin pa rin aming ginagalang na mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Aming sinasaway mga demonyong hadlang gawa ng kaaway sa oras nito. Cast out destruction sa gawain, be frozen Satan in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating mahal Panginoon at sa ating pagpatuloy sa oras nito, bago pong lahat at unang pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At dobleng paggalang rin po sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, 10 na kanyang beloved children, at pag-alaala rin po sa mga mabubuting turo na iniwan nating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, maging sa ating mga beloved preachers, beloved elders na narito ngayon. Magandang gabi po, o magandang hapon, magandang gabi na tayo mga minamahal. So magandang gabi sa lahat, sa inyo mga minamahal na kapatiran na narito ngayon, patuloy na dumalo, nagsisikap na laging dumalo sa gawain nating buhay na Diyos. Magandang gabi po sa lahat. At sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig, sa iba't ibang lugar na kung saan dako napaabot ang tinig na ito, magandang gabi po. Higit sa lahat na pagbati, magandang gabi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tayo po ay narito po muli. Di ko sukat akalain na narito na naman po sa inyong harapan, mga minamahal, dahil sumusunod lamang tayo sa kalooban nating buhay na Diyos. Amen. No? Pag tinatawagan tayo bilang mag-preach o mangaral, so wala tayong magawa dahil tayo po ay ang bawat isa sa atin, tayo po'y ginagamit nating mahal na Panginoon. Wala tayong reklamo, kundi ang sundin lamang ang kalooban nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bawat mga ngaral dito, mga minamahal, kahit medyo may dinaramdam sa pisikal bilang tao, pero pagtatawagan na mangaral, tunay na hindi po pwedeng matatanggihan. Dahil nakasalalay lamang tayo sa tulong at habag nating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga minamahal, sa ating pagpatuloy sa oras na ito, tunay po tayo po lubusang nagpasalamat. No? Sambitin lamang natin na ilang sandali na tunay po katatapos lang ang halalan o ang eleksyon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ang bawat isa sa atin, mayroon tayong pinili na kung sinong kandidato natin na isulat mula sa ating puso, by prayer pa, mga minamahal. At atin na lamang pong masasabi na congratulations sa lahat natin ngayon dito. Dahil kung nanalo, sa lahat na nanalo na mga opisyal o kandidato na ating naihalal. Kaya mga minamahal, wala na tayong ibang panggawin, kundi ating ipagpatuloy ang ating prayer na maging maganda ang takbo ng ating mahal na bansang Pilipinas. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya marami pa mga komentaryo, nakikita naman natin na ang halalan ay tunay po. Sino nga mataas ang score sa halalan, so automatically kung pag-iisip ng isang Kristiyano yan ay pasalamatan pa rin sa ating mahal na Panginoon dahil sila ang halal, sila ang pinagpala. Dahil makikita rin naman ng ating buhay na Diyos na ang puso't isipan natin, kahit sa mga kandidato na lumalapit, nagpakumbaba, humihingi ng prayer, back-up prayer sa mga mananampalataya. Totoo yan, tama rin ang ginagawa ng mga kandidato dahil nangangailangan rin sila, mga minamahal, ng back-up prayer. Dahil ito rin, dipinsa rin yan sa ating bansang Pilipinas na ating inaalagaan rin. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang nanalo, congratulations. Kahit ang hindi nananalo, congratulations pa rin. Ipagpatuloy pa rin ang ating serbisyo, lalo na sa ating paglilingkod. Lalo na sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, may kanya-kanya tayong pinili. Hindi man nanalo, mga minamahal. Basta ang ibig sabihin na magpakumbabang loob lang tayo. Wala tayong palitan ng salita. Dahil makikita natin minsan sa Facebook, mga minamahal, nandyan na, parang makulit na talaga. Marami ng mga komentaryo pag naging resulta na nga ang presidente, si Bongbong Marcos, mataas ang score niya, nandyan agad ang rally. Everybody say, praise the Lord. Nandyan agad ang rally sa halip na atin na lamang pong suportahan, ipanalangin, mga minamahal. Itong nasilip ko sa Facebook na itong sa UP ba, UP? Grabe talaga, sino kaya ang nasa likod niyan? Dahil tinuturuan yung parang na-brainwash yung mga estudyante. Sa halip na ating ipanalangin ang ating bansa, sa halip na tayo'y patuloy na susuporta sa isang dalangin sa mga kandidato upang maging maganda ang takbo, maging maayos ang ating bansa, mga minamahal, upang tayo maging malaya ng lubusan. Mga minamahal, sa halip na ating idalangin, marami pang komentaryo. Palitan ng komentaryo. Palitan. Anong mga sinasabi. Kaya minsan may mainis, hindi maiwasan. Kaya sa ating ngayon, mga minamahal, bilang Kristiyano, alam naman natin kung anong dapat nating gawin. Ang suportahan lamang at ipatuloy nating ipanalangin na sa bagong presidente natin, na tayo'y patuloy na malayang-malaya na makapaglingkod sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Walang siraan. Amen po ba? Dahil mahirap yan, may na-encounter ako, sira ng sira siya, hindi pa naidaraos ang eleksyon, sirang-sira siya sa isang politiko. Noon, na-encounter ko yan, mga minamahal, kaya nakapagsabi ako. Dahil nang na-encounter ko yan, sinisiraan niya, hindi niya alam, may tao pala ang isang politiko dyan nakikinig sa kanyang sinasabi. Ngayon, nangyari, nananalo yung ayaw niya na politiko. So, sinisiraan niya. Hindi pala niya alam yung nakikinig sa kanya, ang in charge sa may business permit. Nung kumuha siya ng business permit, na pinapaalala sa kanya, nahiya siya tuloy. Bakit? Sinisiraan niya, kaya hindi maganda yung maninira tayo, ano-ano nang sinasabi natin. Tahimik lang tayo pag tayo'y buboto. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil hindi maganda ganyan, dyan pa naman tayo tatakbo. Kung sinong nauupo dyan, kahit ayaw natin, pero dyan tayo tatakbo pagkukuha tayo ng mga requirements. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi maganda yung nagsisiraan sa bawat politiko, kundi buboto lamang tayo ng tahimik. Kaya nangyari, congratulations sa lahat. Yung kandidato natin, mga minamahal, talaga pong nanalo. Everybody say, praise the Lord. Na-introduce nating beloved folks, sa dako ng main church. Atin namang nakikita, lumapit sila. Siguro nakikita ng mahal na Panginoon kalang puso't isipan na punong-puno ng pagkumbaba at sincero, mga minamahal. Kaya ipinagkaloob, mga minamahal, nating buhay na Diyos na sila ay nananalo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ganon rin yan sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Wala tayong ibang gawin kundi ang patuloy na mananalangin
sa ating mahal na Panginoon upang tayo laging kakampihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang siraan. Amen po ba? Tayo lalapit ito, lagi nating sinasambit, lagi nating ipinapaalala na tayo po'y maglilingkod ng husto, maglilingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya masasabi natin, ang totoong pagsunod sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Kaya dahil ang purpose natin, dito tayo'y nananalangin. Back up prayer tayo sa ating bansa. Sa ating paglilingkod, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, nating kailangan na makakamit, na ating matanggap, mga minamahal. Walang ibang sadya natin dito. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang dapat nating gawin, sunod tayo ng sunod sa kalooban nating mahal na Panginoon. Katulad ng mga politiko, siguro nakikita, napansin ng ating buhay na Diyos, yung mga lumalapit sa ating gawain, mga minamahal, naging malinis ang puso. Kaya totoo yun kanina. Sinasabi, kung malinis ang iyong puso, tunay na pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Atin mo nang basahin dito sa Mateo 5:8. Kung malinis ang iyong puso, ano pong mangyari? Babasahin muna natin sandali. Amen, praise the Lord. From the book of Matthew chapter 10, verse 5 verse 8. From the book of Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. 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 Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 5, talatay 8. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Napakagandang salita nating buhay na Diyos. Amen po ba? So mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita talaga. Makikita talaga ang lahat ng pagkilos nating mahal na Panginoon. Katulad sa ating buhay ngayon. Sa ating pagsamba dito, kung hindi tayo malinis ang puso, ibig sabihin, walang makikitang puribat ebidensya sa ating buhay na tayo po'y naglilingkod na totoo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang kailangan nating mahal na Panginoon, sinabi na nga niya ngayon, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Napakagandang salita na ito. Ito po'y galing sa ating buhay na Diyos. Alagaan natin ito. Alagaan natin, atin pong i-apply ito sa ating sarili. Ang ating pagparito ay kinakailangan na lubusang malinis ang ating puso at isipan sa ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung may marumi. Amen po ba? Oo nga, tao lang tayo. Hindi perfecto. Pero mga minamahal, atin pong pagsikapan. Dahil ang nais ng mahal na Panginoon, alam na natin. Sinabi na ngayon, mapalad ang malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, hindi natin makikita. Wala tayong pag-asa sa ating mahal na Panginoon kung hindi malinis yung ating puso. Everybody say, praise the Lord. Totoo yan, mga minamahal. Kaya ang purpose sa ating pagsamba dito, sa ating pagtaguyod, pagpatuloy, mga minamahal, sa ating pag-aalaga, sa ating kaligtasan, kailangan malinis ang ating puso't isipan. Dahil tunay po, mga minamahal, pag wala tayo dyan, sinasabi na nga, hindi natin makikita ang Diyos. Palakpakan natin ang salita nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ang ating pagparito, atin palang gagawin ang ikakabuti sa ating kaluluwa. Amen. Atin palang gawin ang totoong paglilingkod, ang totoong pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ganyan ang mangyayari. Maging kapahamakan, maging miserable, pag hindi tayo susunod sa kalooban nating mahal na Panginoon. Dahil ang purpose naman natin dito, hindi sa anumang bagay. Sinabi kanina sa mga testimony, ano pong mga puribat ebidensya natin na pakinggan. Bakit pinagpala? Bakit patuloy ang pag-iingat nating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin? Dahil malinis ang ating puso, kinalulugdan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya magaganap ang lahat nating ninanais
Katulad sa mga politician na lumapit sa ating gawain nang sila po'y humingi ng backup prayer sa dako ng main church, ipinagkaloob ng ating buhay na Diyos ang mga pagpapala para sa kanila. Nawa po. Kaya tulong-tulungan natin na ating ipagpatuloy ang pray na maging patuloy rin ang pag-aruga nila sa ating bansa na maayos. Maging malaya tayo sa ating paglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Dahil yan lang naman ang sinasabi. Testimony kanina, hindi na rapture dahil hindi malinis ang puso. Amen. Naiwan siya. Kailangan pala na malinis ang ating puso at isipan. Kaya, pag tayo sumasamba, wag na nating pansinin yung ibang bagay. Na? Ibang bagay, ano yan? Yung makikita natin na nakakadisturbo sa ating pananampalataya. Kung sa Bisaya pa, ayaw da ginuta ang magagmayng butang nga makadaot sa imong pag-alagad. Everybody say, praise the Lord. Ano makita pipina, el mga jutay rason ba, na parang di aton pe, kunel di aton senyor, no makita pipina, ese, mantisod lang kita. Tradisyon pa kita. No? Mantisod lang kita. Kida lang kita manlihos na di aton bibo Diyos. Si pipina kita esos mga jutay problema, mga jutay kung saan kita pwede mira tadisturba na di aton bida. Tadisturba na di aton kusa pakilaya kita chenepe grande pedal di aton Señor Jesu Cristo. Por eso mga hermano-hermana, continua kita serbi imbunamente con el de aton bibo Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang tunay. Yan ang tinitingnan ng ating buhay na Diyos. Hindi tinitingnan yung kayamanan natin. Amen po ba? Hindi tinitingnan yung kasaganahan natin. Hindi tinitingnan yung anong ginagawa natin sa harap lamang. Hindi tayo maging eye service lamang, mga mamamahal, kundi God service talaga ang atin. Everybody shout, praise the Lord. Kung sa awit pa, glad to be in God's service. Everybody say, praise the Lord. No? Hindi yung glad to be in eye service. Walang eye service dito dahil hindi yan kinalulugdan ng ating buhay na Diyos. Kinakailangan malinis ang puso't isipan at walang sinisinto natin sa ating pagsamba dito. Tinititigan natin ang makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang siyang pag-asa sa ating buong kaluluwa at buong buhay na pinahiram sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tunay, maglilingkod tayo ang totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mayroon pa dito, alam na natin itong matalata na ito. Lucas 9:23. Ano po ang sinabi? Atin mo nang babasahin at pakinggan. Amen, praise the Lord. From the book of Luke, chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 9, talatay 23. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Palakpakan natin ang salita natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam na natin lahat ito. Amen po ba? Lagi na natin binubuksan. Atin lamang pong binabalik-balik. Bakit po? Minsan sa pangangaral natin, mayroon tayong bilang paalala sa bawat isa. Dahil minsan may mapansin tayo na parang nakalimot na sa ating mahal na Panginoon. Nakalimot na sa kanyang paggawa ng tunay sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. No? Minsan may mga paalala sa bawat isa sa atin. Katulad sa iniwan ng mga salita nating buhay na Diyos na itinuturo nating beloved assistant pastor, no? Pag-alaala sa mga turo nating beloved assistant pastor, hindi natin makakalimutan. Kaya dito sa harapan natin, kaya tunay po sinabi, at sinabi na sa lahat na ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumatanggi sa kanyang sarili. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Prangka ito ng ating buhay na Diyos para sa atin. Amen po ba? Prangka ito. Nalalaman natin ito ngayon. So, maari ang lahat, alam na, lagi na itong mababasa natin. Pero mahalaga ito mga minamahal. Bakit po? Dito nakasalala yung kaligtasan natin.
Walang iba ang pagsunod sa ating buhay na Diyos. Pasanin sa araw-araw ang kanyang cross. Sa araw-araw, naalala nga natin noon, ang literal na cross na hawakan ng ating buhay na Diyos noon, kanyang pinasan dahil sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ginawa niya at nagtagumpay ang lahat, kaya nagkaroon tayo ng mga biyaya, pagpapala mula sa ating buhay na Diyos, lalo na ang kaligtasan sa kahirapan, kagalingan ng karamdaman. Kaya naalala natin, nagawa nating mahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon pa yan, sa ating kapanahunan ngayon, mayroon pa rin tayong pasanin, individual na mga cross sa araw-araw. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano po ito? Nanggaling ito sa atin, sa ating mga gawa. Nagmumula pa rin sa mga kapwa Kristiyano. Marami tayong cross na papasanin. Minsan pagsubok sa ating buhay. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pagsubok sa kahirapan sa ating buhay. Minsan gagamitin ng ating pamilya na maging disturbo sa ating pamumuhay. Maiinis tayo. Cross pa rin yan. May mga talagang sa Bisaya pa, mga bugoy ng mga anak o salot sa lipunan. Cross pa rin yan natin sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga pagsubok ating makikita na hindi kaya-aya sa harapan ng ating buhay na Diyos. Minsan darating sa atin, minsan matukso tayo. Pag hindi natin makayanan, isang pagsubok, pasanin pa rin natin yan. Minsan may magawa tayong hindi maganda sa ating paglilingkod, mga minmahal. Yan po, mga cross yan sa ating paglilingkod, sa ating buhay na Diyos. At tinitingnan lamang tayo, inoobserbahan lamang tayo. Kaya marami tayong pasanin araw-araw. Kaya kung sinong sumunod sa ating buhay na Diyos, tunay na pasanin niya. Kahit anumang mangyari dahil ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi biro. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi ito laro-laro. Minsan ma-encounter natin mga minamahal sa Facebook, no? Mayroon tayong mga ibang tao, makikita natin, nagpapalitan ng salita, ano? No? Ma-encounter natin, nagpapalitan ng salita, hindi maganda kung tingnan. Everybody say, praise the Lord. Lalo na siguro kung sa mga Kristiyano na tayo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ating ipaghari sa ating buhay ang punong-puno ng pagpakumbaba. Yan po ang napakahalaga. Kanina napag-usapan natin, ating nasambit natin na malinis ang ating puso. Kailangan yan ng ating buhay na Diyos. Lalo na rin ang punong-puno ng pagpakumbaba. Ibig sabihin, kung mayroon ka dyan, malawak ang iyong pag-unawa, malawak ang iyong punong-puno ka ng pagpakumbabang loob sa harapan nating buhay na Diyos, ibig sabihin, sinyalis yan na ikaw ay pumapasan sa araw-araw mong cross na mangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, hindi mo ipinagpalit ang kayamanan na mula sa ating mahal na Panginoon kaysa kayamanan na nandito sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Ano itong kayamanan? Ito pong pagsunod sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan ipagpatuloy ito hanggang sa dumating magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wala naman tayong ibang purpose dito, kundi ang kaligtasan sa buhay na walang hanggang sa piling natin mahal na Panginoon. Kaya kung nais natin makamtan yan, ibig sabihin sumunod tayo. Pasanin natin ang anumang mga pagsubok ngayon. Spiritual na tayo ngayon mga minamahal. No? Spiritual understanding sa araw-araw, ang kanyang cross ay papasanin. May kanya-kanya tayong cross kung sinong mga sagabal sa ating pananampalataya. Kinakailangan ating malalagpasan yan. Kung hindi man tayo makapagpakumbabang loob, kinakailangan i-pray natin yan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil ang nais ng mahal na Panginoon, ang sumunod ng husto, ang totoong pagsunod sa Kanya ay punong-puno ng pagpakumbaba at malawak ang pag-unawa. Marunong kang umintindi sa iyong kapwa Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Yan ang gagawin natin sa panahon natin ngayon. Hindi na panahon na ano pang paliksahan sa ating buhay kung anong mayroon tayo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kundi ating sundin ang kalooban nating mahal na Panginoon. Kung abundansya man tayo, atin pa rin sundin ang pagbibigay, atin pa rin sundin ang suportahan, ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil pinagpala tayo, ating susuportahan. Yan po ay kinalulugdan ng ating buhay na Diyos.
Huwag yung bantayan natin ang bawat isa sa atin dito para masira lang ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya pasanin natin ang ating cross. Sumunod tayo. Napakalalim, napakagandang talata ito. Kung atin lang bulay-bulayin, marami pa tayong reason dito na ma-explain mga minamahal sa pagsunod sa kalooban nating mahal na Panginoon. Itong cross, hindi na ito literal na cross. Marami na, nandyan ang kaaway, 24 oras. No? Sinusubukan tayo ng kaaway. Yan, papasanin pa rin natin ang ating mga cross. Pag sinusubukan tayo, makayanan ba natin o hindi? Kaya kung ating mapansin na hindi natin makakayanan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, anuman niyang mga pagsubok na ginawa ng kaaway ng ating mahal na Panginoon, kaya kinakailangan na marunong tayo na isang maging madalanganin sa ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo palagi. Everybody say, praise the Lord. Diyan lamang tayo nakasalalay. Huwag na sa ibang bagay, mga minamahal. Kaya kung hindi tayo makasunod, anong mangyayari? Maging useless ang ating paglilingkod. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Isang salita lang sa ating kapwa, matisod tayo agad. Hindi tayo pumapasan sa cross. Amen? No? Pinipick up agad natin. Minsan, parang ipagmamalaki pa natin ating sarili. Amen po ba? Ito ang napag-usapan lang natin. Mga minamahal, dahil ito ang napakahalagang bagay, paalaala sa atin na tayo po'y maglilingkod na totoo sa ating mahal na Panginoon. Dahil natin pagsamba, huwag nating tiyagaan yan, kundi ang tiyagaan natin kung paano malulugod ang ating mahal na Panginoon sa ating pagsamba. Tiyagaan natin kung paano maging karapat-dapat ang pagtaas nating kamay sa harapan nating buhay na Diyos. Tiyagaan natin yung pag-iyak natin, naging totoo sa harapan nating mahal na Panginoon. Yan po ang tiyagaan natin kung paano mapalugdan sa ating pagpupuri, pagsayaw, joyful, solemn song. Karakadaka, kung madama mo ang presensya nating buhay na Diyos, yan po ay sinyalis na rin na tayo po'y kinalulugdan nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi ka makadama ng presensya nating mahal na Panginoon, maging useless ang ating paglilingkod. Ibig sabihin, wala kang pinaplano na mayroon kang papasanin na cross sa iyong buhay. Amen? No? Kanyang cross sa araw-araw, may ma-encounter tayo. Minsan sa kapwa Kristiyano lang natin. No? Pero ang kailangan pala natin, i-adjust natin. Kailangan pala tayo mag-aral. Pag-aralan natin kung paano tayo maging puno ng pagpakumbaba sa ating sarili. Everybody say, praise the Lord. Pag malawak ang pag-unawa mo, iniintindi mo yan. Ibig sabihin, kinalulugdan ka ng ating buhay na Diyos. Pag puno ka ng pagpakumbaba, walang apoy na lumalaki sa salita. Everybody say, praise the Lord. Walang apoy na maging malaki. Palagi kang nagpakumbaba. Walang mangyari na masama sa iyo. Walang kaaway na makasingit sa ating pananampalataya. Pagpakumbaba at malinis ang puso. Palakpakan natin na malakas muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ganyan ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang ating buhay na Diyos na pumapasa noon ng cross, hanggang sa ngayon, marami pa tayong pasanin, mga minamahal. Kaya mag-ingat rin tayo sa ating mga sarili. Amen? Dahil kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong makampante, huwag tayong kumpiyansa, mga minamahal, dahil isang pagsubok lang sinusubukan ka ng kaaway, tapos hindi mo makayanan, yan, bagsak ka na. Everybody say, praise the Lord. Kailangan palagi kang manalangin na maging matibay ka sa harapan ng ating buhay na Diyos, na maging matibay ka lang sa pamagitan ng tulong nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alalahanin rin natin ang ating mga dalangin. Hindi ito didinggin kung hindi sa pamagitan sa pangunang dalangin nating ginagalang na mahal na Pastor Evangelist Wilstad Almeida. Ang huling propeta na pinapakinggan palagi ng ating buhay na Diyos. Kaya atin pong pagsikapan, hindi man tayo lubos na makasunod sa apak. Yung mga tinuturo ng mahal na pastor, yung mga tinuturo nating beloved na assistant pastor, na ano pong mga turo na hindi natin makakalimutan, mga minamahal, sa pamagitan ng salita nating buhay na Diyos. Kung ikaw ay sumunod, sundin mo talaga ang ating mahal na Panginoon upang hindi tayo mapapahamak. Paalala palagi ng ating mga parents in the Lord.
Everybody say, praise the Lord. Yan po ang itanim natin sa ating puso't isipan. Patuloy pa rin hanggang sa magbalik ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa huling oras, huling minuto, huling segundo, mga minamahal, pagbabalik ang ating mahal na Panginoon, dala-dala pa rin natin ang araw-araw nating pagpasan sa ating cross. Diyan tayo mapatunayan ng ating buhay na Diyos kung ano ang ating ginagawa, kung tayo ba'y atin bang tinataguyod ang ating kaligtasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Anong mangyayari? Matthew 10:38. Ang hindi makasunod, at hindi makapasan sa kanyang cross. So dito, ating babasahin, Matthew 10:38. Amen, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 10, verse 38. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Amen. Sa Tagalog, Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay G, talatay 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin muli ang salita nating buhay na Diyos. No, ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pag hindi ka nagpapahalaga sa iyong kaligtasan, sa iyong paglilingkod, parang tinatamad ka lang palagi, wala kang pag-asa, automatically, sabi dito, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya nakakatakot yan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pag makampante ka lang sa sarili mo, sumasamba ka lang para makikita yung sarili mo dito para sabihin na relihiyoso at reliyosa ka. Ipinakita mo lang, pero hindi pala nang nakikita nating buhay na Diyos, hindi ka pala sumunod. No? Hindi ka pa rin karapat-dapat. Everybody say, praise the Lord. Kailangan pala, papasanin mong patuloy. Maging kapahamakan pala. Automatically, sinasabi, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, automatically, pag hindi mo sinunod, pag hindi mo pinapasan yung krus, hindi mo pinagsikapan, hindi mo na ipagpakita sa ating mahal na Panginoon kung gaano ka lubos na may katapatan sa paglilingkod, karapat-dapat ka ba o hindi. Automatically, pala mga minamahal, na itakwil ka ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag nating sanayin yung sarili natin. Kung anumang bagay maging paliksahan sa ating sarili. Kung sino tayo, wag nating ipagmamalaki ang ating sarili sa harapan nating mahal na Panginoon. Dahil ang ating pagparito ay naging patas tayo sa harapan nating buhay na Diyos. Sa paglilingkod ay walang lamang-lamang kung sino man, kundi patas sa harapan nating mahal na Panginoon. Mayroon ka mang pinag-aralan o wala. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Professional ka man o hindi, o may pera ka man, may kayamanan ka man, o wala, patas tayo dito sa harapan. Huhubarin natin ang mga bagay na yan na umuudyok sa ating sarili, na kung ating maipakita na kung sino tayo. Hindi pwede yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kailangan sumunod. Hindi karapat-dapat. Bigla kang itakwil. Papayag ba tayo, mga minamahal? Hindi naman, ang sayang, ilang taon tayo nagbibilang sa ating paglilingkod, no? Sa isang udyok lang ng kaaway, tapos nasisira ng pananampalataya natin. Huwag naman nating papayagan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa isang salita lang na ating mga kapwa Kristiyano, hindi lang nagkaunawaan, tisod ka na agad, malulugi tayo niyan. Huwag nating papayagan dahil ang hindi sumusunod sa akin, sabi niya, ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan natin muli ang salita nating buhay na Diyos. Kailangan maging matibay tayo sa harapan nating mahal na Panginoon. Hindi natin masasabi na matibay tayo sa ating sarili, pero sa pamamagitan nating pagsisikap, tinatanggap yan ng ating buhay na Diyos. Pagtitibayin tayo ng ating mahal na Panginoon dahil lagi tayong tumatawag at humihingi sa Kanya ng habag, mga minamahal, sa pamamagitan nating pagpakumbaba at malinis na puso. Everybody say, praise the Lord. Maging karapat-dapat tayo. Sasabihin man natin sa ating testimony na hindi karapat-dapat, totoo nga, dahil basahan lang tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya naging patas tayo sa harapan nating buhay na Diyos. Ating mahal na Panginoon, mapagmahal na Diyos. Amen po ba? Makapangyarihan na Diyos.
mahabaging Diyos, walang iba ang ating tinatawagan dito, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pag-asa sa ating buhay. Huwag tayong umaasa sa tao. Kaya mga minamahal, ang sariling krus natin, patuloy ito, hindi ito nawawala sa atin habang nabubuhay tayo. Kaya patuloy tayong laging manalangin sa ating buhay na Diyos. Kaya, kung hindi man natin magawa, kawawa tayo. Amen po ba? No? Siguro, minsan mayroon tayong mga pride sa ating sarili, no? Mayroon man tayo, individual tayo, pero kung mayroon man tayong pride, atin naman gagamitin sa tamang paggamit ang pride natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Siyempre, bilang tao, hindi tayo perfecto. Minsan, pag may makita ka, parang sino ka, ay, ano ba ito? Magaling pa ako dyan. Amen. Parang ganun ba? No, magaling pa ako. Ano ba ito? Hindi maganda yung ginagawa niya. Nandyan na sa pride natin. Pero mayroon tayong pride, inaamin natin bilang tao, mga minamahal. Pero ating ilagay sa tamang lugar yung pride natin. Ano ang tama? Ang tunay na pride. Bali dalawa siguro. O hindi man siguro yan masasabing pride. Yung nagpakumbabang loob, hindi man yan pride. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Yung malawak ang pag-unawa, hindi yan pride. No? Yung nagpupuri ka ng gusto sa ating mahal na Panginoon, sincero ka, nakikita ng mahal na Panginoon na tunay na ikaw ay sincero, tumutulo ng iyong luha, joyful pa lang, tumutulo na ang iyong luha sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi man siguro yan pride. Kaya kung sasabihin natin dalawang pride sa ating lang istorya, no? May dalawang klaseng pride. Pride na yung hindi kinalulugdan ating buhay na Diyos at pride na kinalulugdan ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero mga minamahal, ang totoo, wala naman tayong pride dyan pag sumunod lang tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? No? Kaya iwasan natin. Minsan makikita natin sa ating sarili, parang mataas na tayo, no? Atin yang bantayan, mga minamahal. Dahil hindi yan kaya-aya sa harapan ng ating buhay na Diyos. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, pag hindi ka susunod, hindi ka karapat-dapat. Ibig sabihin, pag naging matigas yung ulo mo, tinatakpan mo yung kasalanan mo, kinukonsinti mo, o dito, Kawikaan 28, verse 13-14. Ating babasahin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 13 to 14. He that covereth his sin shall not prosper, but whose confesseth and forsaketh them shall have mercy. Happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Amen. Sa Tagalog, Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanatay 28, talatay 13 hanggang 14. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalagsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kawaan. Masaya ang tao na natatakot na lagi, ngunit ang siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating mahal na Panginoon. Talagang maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Dito po sa 14, masaya ang tao na natatakot na lagi, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay nahuhulog sa kahirapan. Everybody say, praise the Lord. Delikado pala ang mangyayari sa ating buhay pag nagmamatigas tayo. Pag hindi natin ipahayag sa mahal na Panginoon yung mga tinatakpan natin na kasalanan. Ibig sabihin, nang dahil sa ating pride na natili pa rin yan, kailangan pala na ating iwaksi yan dahil siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ng mga magpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wag nating ipanatili yan sa ating sarili. Kung kaya minsan ating mapansin mismo ang ating sarili, parang nagmamalaki na ako sa aking sarili. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil hindi mo pa pala binitawan yung kasalanan na kinukonsinti mo na hindi kaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
Hindi mo pala binitiwan pa yung sikreto mong ginagawa na nang dahil sa pride natin, mga minamahal, na wala sa tamang paggawa, wala sa tamang lugar. Hindi natin na ilugar ng maayos yung pride natin. Mga minamahal, hindi pala kinakaya-aya sa ating buhay na Diyos. Kaya anong sinasabi? Hindi giginhawa. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ngunit ang mga nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ang ipinahayag niya, iniwanan niya ang paggawa ng kasalanan, yung pagsekreto-sekreto ng dahil sa garbo o sa pride. Kung bibitiwan mo yan, tunay na maging malinis ang puso't isipan, buong kaluluwa mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maging masagana ka. Katulad sa ating nakamtan ngayon, sa nagbilang tayo ng ilang taon sa paglilingkod, hanggang sa ngayon pinagpala tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ating nakikita ang sagana, naging makontento tayo dahil sa tulong at habag na ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung nakamtan natin yan, kinalulugdan tayo nating buhay na Diyos. Pag mayroon ka pang tinatago, kahit lang binubuli mo sa lihim yung kapwa mo, yung sinasabi na, mabuti, magaling pa ako dyan kung hindi dahil sa aking anak, hindi dahil sa aking auntie, kung hindi dahil sa aking uncle, hindi yan magagawa dyan. Everybody say, praise the Lord. Pride yan. Hindi yan kinalulugdan sa ating mahal na Panginoon. Dahil tinuruan nga tayo na sinasabi na kung loobin ng mahal na Panginoon, magaganap ang lahat pag loobin ng ating buhay na Diyos. Yan ang isasambit natin palagi sa ating mga bibig, hindi yung magpataas sa ating mga sarili. Everybody say, praise the Lord. Dahil patas tayo dito. Walang mayaman, mahirap dito sa harapan ng ating buhay na Diyos. Kaya minsan, mangangaral talaga tayo, mga minwal, bilang paalala sa atin, wala tayong sinisintro. Pero atin pong susundin ang salita nating buhay na Diyos na sinasabi, ang cross natin pasanin. Pag hindi natin yan malagpasan, ibig sabihin hindi ka pumapasan sa iyong cross. Amen po ba? Pag may mga rebuke man na ganyan, hindi man tayo nag-intensyon dito na re-rebukein kayo, mga minamahal, atin lang naman pinag-usapan, wala tayong sinisintro nito. Dahil ito po ang salita nating buhay na Diyos, atin namang naalaman, di ba? Amen po ba? Naalaman natin na talagang matulis pa sa espada ang salita nating mahal na Panginoon. Pag medyo, kahit ako nga, natamaan, minsan, may lalabas pa sa akin na pride sa lihim. Hindi ko lang ipahalata. Dahil pag mahalata ng kaaway, diyan ka titirahin ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, pag maudyok yan sa atin, may garbo pa tayo, parang sino tayo, atin ang iagad, ihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo pwede makapagmamalaki dito, kahit sino pa tayo. Mga minamahal, ating huhubarin yung mga ganyan na bagay sa ating sarili. Dahil ang sabi dito, kung sino ang susunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Everybody say, praise the Lord. Kalimutan natin ang ating sarili. Hindi kalimutan na maging kapahamakan. Kalimutan natin, ibig sabihin, na sa Diyos na ang lahat. Atin ang naintrigo na nato kung sa Bisaya pa, ato nang natugyan atong kaugalingon sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Kung mulakaw ta dito, unsa imong kabubuton, mahal na Panginoon, tabangi ko, ana ang atong mga pag-ampo. Everybody say, praise the Lord. Kaya tunay, kinanglan, kailangan yung totoong pagsunod sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mapapahamak na, walang kaawaan. Nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yung kinukonfess nila sa mahal na Panginoon yung sarili. Ang mahal na Panginoon at ikaw lamang ang nakakaalam sa kinukonfess mo. Tiyak na bagay, pag tumutulo ang iyong luha, ibig sabihin, ipinaramdam ng ating buhay na Diyos na mahal ka niya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, pinatawad ka niya dahil sincere kang humingi ng tawad. Dahil nakakadisturbo yan sa ating buhay. Yung mga ganyan, mga minamahal, ang ating gagawin ngayon sa panahon natin ngayon, wag na. Pag mayroon tayong makikita, wag na nating pulutin yan. Ang mga sistema, yung mga pananalita na hindi maganda, wag na nating pupulutin yan. Ang ating pupulutin ngayon ay ating pag-aralan, palagi bulay-bulayin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Everybody shout, praise the Lord. Dahil tunay, hindi tayo karapat-dapat, itakwil tayo agad pag hindi tayo nalulugdan nating mahal na Panginoon. Hindi tayo kinikilala. Sasabihin nating buhay na Diyos, sino ka ba? Hindi kita kilala dahil hindi ka sumusunod sa kalooban nating buhay na Diyos. Dahil hindi ka pumapasan sa krus na papasanin mo na ipinagkaloob para sa atin, mga minamahal. Kaya nga, ipinagkaloob yan sa atin, may papasanin pa tayo para dyan tayo masubukan. Subukan tayo ng kaaway at dyan tayo matingnan ng ating buhay na Diyos kung totoo ba na tayo sincero na hindi natin kayang bibitiwan ang paglilingkod natin at hindi natin kayang bibitiwan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hinihiling muli ng ating mahal na Panginoon bilang paalala sa atin sa salita nating buhay na Diyos. Episode 4, 23-24. Muli po ating babasahin, mga minamahal. Kaya tunay po, last verse po, ihanda na po ang ating mga awit at ating manunugtog, beloved manunugtog. Last verse po ito, Ephesians chapter 4, verse 23-24. Amen, praise the Lord. From the book of Ephesians chapter 4, verse 23 to verse 24. And be renewed in the spirit of your mind, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatay 4, talatay 23 at 24. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin muli ang salita na ating mahal na Panginoon. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ating pagsikapan yan, ating magawa. Ating ihingi yan sa mahal na Panginoon na Kanya tutulungan tayo upang magawa natin yan. Dahil bilang tao, talunan tayo, mga minamahal. Pero pag nandyan ang habag, ang tulong ng ating buhay na Diyos, magawa natin yan sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Ha? Kayo'y magbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At ano pa dito? At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Magbago tayo sa ating pagkatao, magbihis tayo. Mga minamahal, alalahanin natin palagi ang ating ginagalang na mahal na pastor, beloved Evangelist Willie Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Mga minamahal, ang kanilang mga turo ay tunay po sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Para sa atin, ay naging epektibo sa atin. Bakit? Tayo hanggang sa ngayon, narito pa tayo naglingkod sa ating buhay na Diyos. Naging mahaba yung paglilingkod natin dahil mula sa unang dalangin nating ginagalang na mahal pastor. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating sarili. Bakit? Nakaatang lamang sa isang propeta na laging pinapakinggan ng ating buhay na Diyos ang ating madalangin. Sa tuwing tayo dadalangin, bakit tayo dinidinig? Dahil sa pangunang dalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, kaya makakamit natin. Kaya wala tayong maipagmalaki sa ating sarili, mga minamahal. Lagi nating hingin sa ating buhay na Diyos na tayo'y Kanyang gawin na lubos sa Kanyang harapan. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal. Pero dahil sa ating pagsisikap, dahil sa ating pagluhod, dahil sa ating pagpupuri na sincero, dahil sa ating pagsisikap na madama ang presensya na ating buhay na Diyos, mga minamahal, atin pong gagawin yan. Diyan tayo malugdan nating buhay na Diyos. Diyan tayo magkaroon ng pag-asa. Wala tayong pag-asa sa pangako ng tao, kundi may pag-asa tayo dito lamang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating pag-aralan palagi. Ito po'y paalala, ito po'y pag-aaral natin sa ating espiritual. Kaya huwag tayong masaktan kung anuman, kung may mga salita man dito na inyong napakinggan. Kapag ito'y nasa banal na kasulatan, atin pong tatanggapin ang lahat. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon Hesus. Kaya mga mahal, sa oras nito, atin pong awitan ating buhay na Diyos. Kung may mga pagkukulang pa man tayo sa ating mahal na Panginoon, kung mayroon man tayong mga nagawang hindi maganda sa ating kapwa,
Kung mayroon man tayong aliutan, alisin natin yan. Panahon na ngayon na lilinisin ang ating buong buhay, ang ating sarili, na iharap natin sa ating mahal na Panginoon, na maging banal palagi sa Kanyang harapan at maging karapat-dapat. Katulad ni Noah, naging karapat-dapat siya, nasumpungan siya, nakasumpong ng biyaya sa ating mahal na Panginoon, ang ating beloved Noah sa kapanahonan niya. Kaya mga sa ating panahon rin ngayon, sa ating pagsisikap, spiritual understanding, spiritual na bagay, hindi na cross na literal ating mahawakan upang pasanin, hindi maraming cross sa paligid pa lamang, nandyan na ang mga cross sa ating buhay. Kaya mag-ingat tayo, ating tutuhanin ang ating paglilingkod na tama yung totoong pagsunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Yan po ang pinakamahalagang bagay sa atin, mga minamahal. Kindly ating awitan, ating mahal na Pagbigo Yes, Lord. Hallelujah. nahihina Amen. Praise the Lord. sa'yo Hallelujah. lamang Magpakumbabang loob tayo sa ating mga nalapit. sikapin natin ang madama Walang iba presensya ng ating mahal na Panginoon. nagkagaya mo. Kahit sa ilang segundo lamang, mahalaga na sa atin ang presensya natin. Kalakasan sa ako'y panghawakan, O Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid ko, Praise the Lord. Hallelujah. hihina Amen. Hallelujah. sa'yo lamang lumalapit. Walang iba Yes, there is Jesus. Hallelujah. Sikapin natin, mga minamahal. Magpakumbaba tayo. Linisin natin sa ating puso. Wala kang ibang bagay sa pagkasunod, kundi ang kaligtasan, kundi ang malugdan. Paano tayo malulugdan kung hindi tayo susunod? Paano tayo malulugdan kung hindi tayo marunong magpakumbabang loob sa ating sarili, sa ating sa piling mo, Yes, Lord, there is Jesus. Do'y walang paghihirap, lungkot man o kamatayan, O Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bulay-bulayin natin ang awit, mga minamahal. Sinasabi Ito po'y tugma sa ating buhay. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Tayo sumunod lamang. Kung tayo nagsisikap lamang, mabitiwan natin ang ating mga kahinaan na yan. Hallelujah! Praise the Lord! Kalakasan, sana ko'y maghawakan, O Jesus. Hanggang kailan kami maghihintay, O Jesus, kami iyong babalikan. Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa piling ko, doon kami mananahan. Do'y walang paghihirap, lungkot man o kamatayan, O Jesus. Hanggang kailan kami naghihintay, O Jesus, kami iyong babalikan. Sa piling ko, doon kami mananahan. Do'y walang paghihirap, lungkot na loob natin, O Jesus. Hanggang kailan kami maghihintay, O Jesus, kami iyong babalikan.
Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Mga minamahal, kung ating balikan yung Kawikaan 28:14, sinasabi dito, masaya ang tao na natatakot na lagi. Kung matakatin tayo palagi sa ating buhay na Diyos, tunay na ating naramdaman ang kasayahan sa ating buhay. Oo nga naman, atin na-experience yan kung matakutin tayo. Paggawa ng kasalanan, matakot tayo. Paggawa ng kasalanan, matakutin tayo. Kaya mga minamahal, napakasaya. Pero kung siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban, anong sabi dito? Ay mahuhulog sa kahirapan. Kaya wag nating sanayin ating sarili kung mayroon pa man tayo niyan, ating iwaksi. Mga minamahal, dahil totoo ang ating buhay na Diyos. Hindi nagbibiro sa ating paglilingkod. Hindi nagbibiro sa atin mga minamahal. Dahil seryoso ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, atin pong idalangin. Atin pong ipaabot sa ating mahal na Panginoon. Ating mga kakulangan. Atin pong isumbong sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Nakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon Sus. Kami po'y narito, Diyos, sa aming pagpakumbabang loob sa oras na ito, kasama aming mga kapatiran. Ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan. Hindi namin kaya ito, O Diyos, kung wala ang iyong patnubay at ang iyong habag sa aming buhay. Sa panahon namin ngayon, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na hindi magpatuloy ang katigasan sa aming puso, na kung saan na amin pang kinukusinti ang aming mga kahinaan, O Diyos. Pagpalain mo kami, tulungan mo kami na aming maipahayag, mabitiwan sa tulong at habag mo, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming pag-ingatan ang bawat sa amin, O Diyos. Kung marami man kaming mga pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa oras nito aming hinihiling. Patnubayan mo kami palagi sa aming pamumuhay, sa araw at gabi sa sanlibutan ito habang kami narito, mahal na Panginoon, sa aming paghintay sa iyong pagbabalik, O Diyos. Huwag mo kaming iwanan, huwag mo kaming pababayaan, mahal na Panginoon. Ipanatili mo yung pag-ibig sa bawat sa amin. Kung kami hindi man nakagawa ng hindi maganda, mahal kami, kung kami nakagawa man ng hindi maganda, mahal na Panginoon, tingnan mo kami, O Diyos, patawarin mo sa aming mga pagsalangsang, mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin, ikaw pa rin pumapatnubay, ikaw pa rin magpaala sa amin, ikaw pa rin ang sasama sa amin hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Sa Panginoon, dalangin pa rin na aming ginagalang na mahal na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, gawin mong tagumpay, mahal na Panginoon, ang aming kaligtasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng aming paggawa, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpasan sa krus, sa pamagitan ng aming pagsunod na totoo, mahal na Panginoon, sa iyong kalooban, O Diyos. Sa Panginoon dalangin, mahal na Pastor, ito po'y aming samot dalangin sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, patuloy tayo, atin pong ikas out, kahinaan natin pang lupaypay, uri ng karamdaman kung mayroon pa tayo, atin pong iba sa Diyos ang lahat. Kaya sa oras na ito, tayo po'y magkaisang manalangin, hilingin ating hilingin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon Sos. Sa oras na ito, ikaw po ang nakatingin sa amin. Ikaw po ang nakakaalam sa aming puso't isipan. Diyos, mayroon kaming hinihiling. Ipaabot mga iyong makapangyarihan kamay sa bawat sa amin. Hipuin mo kami at sa oras na ito, sa Pangunan dalangin, naming mahal na Pastor, aming samasamang sinasaway mga demonyong kahinaan, panlupaypay, panalamig, cast out, gawa ng kaaway, cancer, leukemia, TB, diabetes, uri ng karamdaman, mapagaling sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed. In Jesus' name, mga problema at kahirapan, malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out, depart from us. In Jesus' name, be blessed. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at magkaisang lumukso ng 3 beses at sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Magpakumbabang loob tayo sa ating mahal na Panginoon. Gawin natin isang pagpupuri ang ating pagtalon. Mga minamahal, maraming magaganap himala mula sa ating buhay na Diyos. Tayo po'y tumalon na 3 beses at sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya hanggang dito lamang po ang pansamantalang pakikinig natin sa salita ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, ipagpaumanhin po, no? Kung medyo naano man tayo, natamaan man tayo, ibaliwala natin yan dahil ito po yung salita ng ating buhay na Diyos. Ipagpaumanhin lamang po dahil paglilinis ito sa ating buhay at ating kaligtasan. Kaya tayo pwedadako na po sa ating mga announcement. Atin na po ibibigay magkataon sa ating beloved preacher, Al Villa. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Alvin Dugos. At sa ating pagpatuloy mga kapatid, tayo na kukuha ng special love offering. At ito'y ipanalangin sa ating beloved Jerome Marcial. Wala. Beloved Richard Elasio. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Alvilla. Minimasa tayo po sama-sama manalangin sa ating po special love offering. O amang banal na sa langit, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang dalangin na aming ginagala at minamahal na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, Ama, sa aming dalangin sa iyo sa mga oras na ito, sa bahagi po ng aming special love offering, dalangin sa pinakamamahal na Jesus, nabasbasan niyo po ang lahat ay pinakalob ng aming minahal na kapatiran, ay kapong special love offering. Ibalik niyo po sa kanila mga palang special din po ang pinakamamahal na Jesus. Extra po ang pala na itong siksik, liglig at umaapaw. Itong samot panalangin sa pagkakawin pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Richard Glasio. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon mga kapatid. At dito tayo sa ating at bago para magpatuloy sa announcement, ako muna bumabati ang katas-taasang pagbati, pagsamba, pagpupuri, pagparangal, pagdadakila, pagluwalhati, pagpasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doble pong paggalang sa ating minamahal at galang na Pastor, International Evangelist Wildy Estrada Almeida, 10 ng kanyang mga anak, mga inlos, mga apo at pag-alala sa maturo ng ating beloved son Pastor Linas Almeida. Sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved elders, beloved brethren, beloved Widcast Prayer, magandang gabi sa ating lahat, muling pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Sos. Praise the Lord, purihin ang mahal na Panginoon. Sa ating announcement mga kapatid, ang ating gawain ganun pa rin, no? Midweek service, Friday service, Sunday service dito sa dako ng Tala, Lumbangan, Zamboanga City. Midweek service, Merkules, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Friday service, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sunday services, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Sa ating mga outreaches, Ibel, Imelda, Laditsa, Malayal. Friday service, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sabay itong lahat mga outreach nito, ang oras. Synchronize ang oras nila. Ang Sunday services, alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Praise the Lord. Sa Ayala, linggo lang. Alas 9 ng umaga sa Sunday hanggang alauna ng hapon. Purihin ang mahal na Panginoon sa Malayal, linggo lang. Alas 9 hanggang alas 12. Praise the Lord. Kaya yan ang mga gawain natin sa ating dito sa Tala, sa mga outreaches. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi. No? Live streaming, gabi-gabi. 7 to 8. Lagi nating i-monitor, itangkilik ang ating banal na programa, ang Jesus Miracle Hour. Live stream. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord.
pagkatapos ng ating closing prayer, mayroon tayong lihans, mayroong counseling. Magpa-counsel, pwede sa sister information, pwede sa preachers area. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung wala ng additional announcement sa ating mga beloved preacher, beloved sister info, tayo dadapo ng mga kapatid sa ating closing prayer at ibigay natin ang buong pagkataon sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Malapay Jesus, mula umpisa po sa aming banalagawain. Malapay Jesus, mula sa MC, sa Joyful Song, Solemn Song, pag-awitan na aming mga beloved choir. Malapay Jesus. Sa mga kapatiran nagbigay ng patuto, maraming salamat po. Malapay Jesus, naging kagalakan sa bawat isa ng puso namin. Malapay Jesus. Sa nagbibigay ng ikasamput bahagit mga handog, malapay Jesus, maraming salamat po sa nagtatapat. Malapay Jesus. Lalong-lalo sa iyong banal na salita, malapay Jesus, naging pag-ano sa aming mga paglilingkod sa iyo, malapay Jesus, naging kalakasan namin, malapay Panginoon. At sa aming pagsamantalang pagkatatapos, pag-uwi sa aming mga tahanan, aming bilabid kapatiran, ingatan mo silang ligtas, malapay Jesus. Ilayo mo sila sa kunaw, disgrasya at kapamakan, malapay Jesus, at balik mo sila sa sunod na bahagi ng banalagawin sa araw ng Biyernes, malapay Jesus. Iligtas mo sila, malapay Jesus. Ito aming sabot dalangin sa matamis mo pa rin pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless the beloved preacher, Roger Oliveros. Hanggang dito na lang mga kapatid.